Purihin po ang Panginoon. Good morning! Sige po, batiin po natin ang ating mga kapatiran ng isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Maging sa ating mga kapatiran na nasa online, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon at tayo po ay sama-sama upang magbigay ng papuri, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na kami po ay inyong tinipon sa isang hangarin, Panginoon, upang kayo po ay aming mapasalamatan, mapapurihan, masamba namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa buong linggong nagdaan, na kami po ay inyong iningatan, pinatnubay at ginabayan, Panginoon, inilayo sa anumang mga kapahamakan, at patuloy, Lord, ng kagalingan na nagmumula sa inyo ay aming natanggap. Maraming salamat sa biyaya ng buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng trabaho at negosyo, na patuloy, Lord, na ginagamit niyo pong daluyan ng pinansyal na pagpapala ng bawat isa. At higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming natatanggap, na aming napag-aaralan, na patuloy, Lord, na nagiging gabay namin sa araw-araw. Kaya, Lord, sa umagang ito, patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyong banal na harapan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala na nagawa, Panginoon, sadyaman po o hindi. Mga bagay, Lord, na aming mga naisip, nasambit na aming mga labin, na ikilos po namin, nagawa po namin, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong harapan, maging sa aming kapwa, patawarin niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Kaya, Lord, sa umagang ito, aming panalangin, nang may papurit pa salamat, patuloy, Lord, na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Samahan kami ng mga anghel mo, Panginoon, sa aming pagbibigay ng papurit pa salamat at pagsamba sa pamamagitan ng mga awiting makalangit, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, sa mensahe mo, sa salita mo na aming mapapakinggan ngayong araw, ito po ay manatili sa aming mga puso't isipan, at sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, ito po ay aming malakaran. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng aming pastor na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyo. Patuloy dalangin namin, Lord, bigyan niyo po siya ng karunungan, katalinuhan, katapangan upang maihayag ang mga salita mo ng may pag-ibig. At sa bawat isa sa amin, Panginoon, matanggap po namin ito ng may kagalakan sa aming mga puso't isipan. Kaya, Lord, patuloy, Lord, na ingatan niyo po ang mga kapatiran ho namin na parating pa lang po sa bahay-sambahang ito, maging ang mga kapatiran po namin na kasama namin online at sa mga kapanood ng live streaming na ito, patuloy, Lord, na ingatan niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Tunay nga na tayo'y pinagpala ng ating Diyos. Amen. Sige po, batiin po natin ang ating mga kapatiran at sabihin natin magandang araw sa iyo. Biyaya ng Diyos ay tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. Magandang araw sa iyo. Biyaya ng Diyos ay tanggapin mo, may pagpapalang lahat sa iyo, mula ngayon, bukas, magpakailanman. Minsan pa po, sabihin po natin sa kapatid natin, araw sa iyo, biyaya ng Diyos ay tanggapin mo, may pagpapalang lahat sa iyo, mula ngayon, bukas, magpakailanman. Sabihin niyo po, pinagpala ka, pinagpala ka. Magandang araw sa'yo, biyaya ng Diyos ay tanggapin mo, may pagpapalang lahat sa'yo, mula ngayon, bukas, magpakailanman.
pinagpala. Pinagpala, pinagpala ka, pinagpala, pinagpala ka. Sino pong pinagpala? Pinagpala, pinagpala ka, pinagpala, pinagpala ka. Salamat po, Panginoon. Tunay nga na tayo naririto upang purihin ang ating Diyos sa buhay. Amen? Pwede po bang isigaw natin ang pangalang Jesus? Amen, O Lord. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Minsan pa, ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Minsan pa, ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Buong puso, buong buhay, buong lakas, papurihan, awitan ng pagsamba, banal niyang ngalan. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Huwag manaling sa iyong lakas at sa iyong karunungan. Siya lamang ang purihin at pagtiwalaan. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Minsan pa, ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Minsan pa, ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord. Tuloy po tayong lumapit sa ating Diyos. Tunay nga, Lord, na wala po kaming ibang sasambahin at itataas sa Peace of Harvest Christian Ministry at higit sa lahat sa aming buhay, kundi ang aming Panginoong Yesus. Jesus, wala na gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iinam lain, tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iinam, tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, kapayapaan. Jesus,
kagalakan. Amen, Panginoon. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Minsan pa po, sabihin po natin sa ating Panginoon, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iinam, tanging pangalan, tapat na papurihan, Jesus. Yes, Lord. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Panginoong dakilang tagapagligtas, makapangyarihan, hari ng lahat. Panginoon dakilang, Panginoong dakilang tagapagligtas, makapangyarihan, hari ng lahat. Panginoon dakilang, Panginoong dakilang tagapagligtas, makapangyarihan, hari ng lahat. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ating purihin, ating purihin, ating purihin. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba. Oh, hallelujah, Lord. Jesus, kapayapaan. Jesus,
ay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y walang hanggan, di nagbabago, anumang katayuan, anumang kalagayan, pagpapala mo'y makakamtan. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Sabihin po natin sa ating Diyos, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y walang hanggan, Di nagbabago, anumang katayuan, anumang kalagayan, pagpapala mo'y makakamtan. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Biyaya mo'y sapat. Yes, Lord. Biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ibigay po natin ang malakas na papuri at pagsigaw sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, Panginoon! Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na pinagkakalob niyo po sa amin. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming mataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos sa ating buhay. God is good. And all the time. Amen. So ngayon naman po, dadako na po tayo sa importanteng parte ng ating pagtitipon ngayong umaga. Walang iba sa pakikinig po ng salita ng Diyos.
Pastor Archie Resus. Palakpakan po natin Thank you, ang Lord. Panginoon sa buhay po ni Pastor Archie. Praise God. Hallelujah. Sa mapagpalang araw po sa bawat isa sa inyo, at tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Praise God. Sapagkat naging matagumpay po ang pagpunta natin sa Puray na kung saan po ipinahayag natin sa lahat ng mga pinuno ang pagpapahayag ng doktrina tungkol sa kaligtasan ng Diyos. Ang nais ng Panginoon po kasi ang ating mga kapatid sa Puray ay maging matatag na anuman po ang dumating doon na pananampalataya na taliwas dito po sa tinuturo ni Kristo, they will stand on their ground. Hindi sila basta-basta pong madadala o sila po ay matatangay ng agos kasi they are deeply rooted in the Word of God. At nagpapasalamat tayo sa buhay po ng chairman natin ng church na ito. Walang iba po si kapatid na Brother Boy de los Reyes na naipagkaloob po namin doon sa Puray Christian Church ang seed money na kinakailangan po nila. Kaya marami pong ginagawang magaganda ang Diyos sa lahat ng mga mananampalataya, hindi lamang sa loob ng Peace of Harvest, lalo tigit po sa lahat ng mananampalataya doon po sa Puray Christian Church. Kaya binabati po natin si Pastor Elmer, binabati ko po sila Sister Leah, lahat po ng mga elders na kasalukuyan din pong nagdiriwang ngayon at patuloy po na sumasamba sa Espiritu po at katotohanan. Gaya po ng atin pong theme o yung tema, yung krus ni Jesus. Nung kinausap po ni Jesus ang lahat ng kanyang mga disipulo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod at sa kanyang mga disipulo, kung sino man ang nagnanais na sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Mateo 16:24, let us know that by heart, kasi dyan po sa mga talata na yan, magiging tunay tayong mananampalataya. Ama, sa umagang ito, kami po'y nagpapasalamat sapagkat napakabuti po ng ginagawa ninyo. Unang-una po sa Puray Christian Church, pangalawa po sa Feast of Harvest Christian Ministry. Salamat po sa mga dalisay at banal na aral na ito na siya pong patuloy na humuhubog, naglilinis, at talaga pong gumagawa ng paraan upang ang aming pananampalataya at pananalig kay Kristo ay maging sang-ayon at tapat at maging kalooban mo, Panginoong Ama, na kami po'y maging tunay na disipulo po tagasunod ng aming Panginoong Jesus. Lord, on our very own, kami po'y hindi banal. Marami po kaming mga ginawa na kasalanan, mga karumihan, lahat ng pagsalangsang sa iyo nagagawa namin. At kung meron man kami nagagawang kabutihan, patuloy pinangahawakan namin ang salita mo. Sa 64:6 ng aklat ng Isayas, ang lahat ng aming mga mabubuting gawa ay pawang maruming basahan lamang sa inyong harapan. Kaya sa umagang ito, dinadakila ka namin, humingi pa rin po kami ng patuloy na pagpapatawad, at Panginoong Ama, maihayag po ang inyong kalooban, ang inyong katwiran sa pamamagitan ng mga dalisay at purong mga salita na ito. Maraming salamat po, patnubayan niyo po ang lahat ng mga tagapakinig, ang mga hinirang niyong Kristiyano, at ang lahat ng ito po ay pinagkakaloob namin sa inyo sa banal na pangalan po ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Kaya napakaganda po ng tema, no? Dahil for the first 3 months, pinag-aaralan po natin ang kabanalan ng Diyos. Hindi yung kabanalan ng tao, wala tayong kabanalan. Yung kabanalan ho ng Diyos, pagka ho yun yung tinaglay natin, nakatitiyak tayo, makakapasok po tayo sa buhay na walang hanggan. At alam nyo po, isa pong napakagandang istorya na binabasa ko po sa Biblia, no? The more I read the Word of God, the more I receive revelations coming from the Lord. Mga napakaganda pong mga aral at mga magaganda pong mga talata ng Biblia. Kung minsan nga po hindi ko pa nagagawa sapagkat alam nyo po ang trabaho po ng isang guro ay napaka-busy po. Pero minsan ho, pagka po ako po ay nakagrab o kaya po ay naglalakad ako, pag binabasa nyo po yung Biblia, there will be an outline that will be given to you by God. Nung kami po ay nag-uusap mag-asawa kagabi, hindi pa ako nakakagawa ng outline. Ang dami namin pong ginawa. Sa isang buong linggo po, mga kapatid,
Pasensya na po kayo, hindi ako masyado engross na sa social media. Marami po tayong mga gawain ho. Ang lahat ho ng guro ng elementarya at ng high school sa buong Pilipinas, pinagkatiwala po sa atin kung paano gagawin po yung kanilang curriculum at gayon din naman po kung paano po sila magtuturo sa paaralan. Sinabit po natin yan sa atin pong mahal na kalihim ng edukasyon, at kanya pong nireport. Sabi ko pong ganun, pinagpaguran, tumulo ang pawis natin, pero napakagaan ng kalooban sapagkat ang benepisyo nito ay para sa lahat ng guro ng bansang Pilipinas. Pero gayon pa man, sabi ko, Lord, mas mahalaga ang lahat ng mga makikinig ngayon sapagkat ikaw ang dakilang guro. Amen po ba? Teacher po ako, but I know my master. Boss ko po ang secretary ng education, pero may masigit po akong boss. Ang boss ko po ay ang mga guro ng mga guro, ang mga teacher ng mga teacher, walang iba po kung hindi si Kristo. Kaya po sa isang talata ng Bible na akin pong hinihimay-himay, nais ko pong ipakita ang kabanalan na walang katapat ng Diyos para po araw-araw pupurihin natin siya, pasasalamatan natin po siya. Ang preaching po natin, pinamagatan po natin, ang kabanalang walang kapantay. Okay? Sa Diyos lang ho yun, dahil ang kabanalan ng tao'y meron pong kapantay. Amen po ba? Pero ang Diyos, ang kabanalan niya, walang kapantay talaga. Well, I was reading the book of 1 Samuel, basahin niyo po, napakaganda at marami tayong mapupulot na mga aral mula po sa unang Samuel. Doon po sa 2, ng unang Samuel, meron kayong mapapansin doon na dalawang paring tinutukoy. Ito po si Hophni at saka si Pinehas. Na-preach ko na po yung buhay ng mga pari na ito Sila po mula sa lahi ni Aaron, at mga Levita po ito, Levita. Sa 12 tribes of Israel, ang mga Levita po ang siyang naghahandog sa banal na templo ni Yahweh. Kaya ito pong dalawang pari na ito, sila po'y anak ni Eli, malaki ang kasalanan na ginagawa nila. Tatandaan po natin, sabi ng mga anghel sa pahayag, banal, 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 o banal ang ating dakilang Diyos. Can we all say amen? Banal, 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 o banal ang ating dakilang Diyos. Kaya po, wala pong ground, o wala pong puwang, ang anuman pong kasamaan, lalong-lalo na ang paglapastangan sa harapan ng banal na Diyos. Baka po minsan, nami-misinterpret natin yung aral dito sa pulpito. Gatas lang ho yung binibigay ko muna sa inyo. Kasi pag dumating yung time, nabigyan ko po kayo ng karne, baka ma-offend na naman kayo sa akin po. Bibigyan ko po kayo, simula po ngayon, dahil umaangat tayo, doon po sa kabanalang walang kapantay ng Diyos, para mga kapatid, maging tama yung puso natin sa ating Ama. Dito po sa talata ho ng 1 Samuel chapter 2, pinakita yung buhay dito ni Eli. Siya po yung punong pari ng Israel, at yung dalawang anak niya. At kung babasahin nyo po ang talatang 2, papunta po doon sa verse 12 to 17. Assignment po ninyo. In the book of 1 Samuel chapter 2, verse 12 to 17, pinakita ng Diyos ang lahat ng kasalanan na nagawa po ng mga paring ito. Ano po yung mga kasalanan nila? Pagka may mga naghahandog po ng mga kanila pong pag-aalay, hino-hold up nila kagad kinukuha ho yung mga karne. Ayaw pong ibigay sa templo ng Diyos. So nagnanakaw po yung dalawang pare. Pangalawa po, yung tatay nila, hinahayaan lang ho sila. Okay lang ho siguro, baka maunawaan ng Diyos na si Hophni ho at saka si Pinehas, nagnanakaw sa kaba po ng bayan niya o kaya doon po sa kanya pong mga pag-aalay. Pero ang hindi po makita ng Diyos na bakit ginagawa po nitong dalawang pari na ito, ay sila po'y nakikipagniig o sila po'y nakikipag-ugnayan sa mga babaeng naglilingkod sa templo. Can we see holiness? Halimbawa po, ako ang pastor po rito, may ugnayan pala ako sa mga ibang babae rito, o kaya ako po ang pastor na tumatayo po rito, may mga ugnayan pa ako sa iba, bukod sa aking asawa. Alam niyo mga kapatid, napakahirap tumayo rito na sasabihin ko ang mga ganyang aral, pag hindi ko po nilalakaran yan, tatamaan ako ng kidlat ng Diyos. Kaya po yung mga aral na ito, sineshare ko po sa inyo, para makita ho natin, yung kabanalan ni Yahweh, wala hong kapantay po yan. Walang kapantay po yan.
At nung sila po'y nakikipagdigma, ang Israel ho, natalo for the first time. 3,000, 30,000, 60,000 namatay sa kanila. Pero dala-dala po nila yun pong Ark of the Covenant. Ano po ba yung Ark of the Covenant? Doon nakalagay po yung 10 utos ni Moses. At ito po, ginawa po ng mga Israel, dala-dala nila ito, kada may digmaan po, para po ito pong kaban na ito, ang magbibigay po sa kanila ng panalo dahil nandun yung Espiritu ng Diyos. Sa kasamaang palad, kahit kasama nila yung kaban ng Diyos, natalo po sila ng mga Pilisteo. At diyan nga ho magsisimula yung ating aral ngayong umaga na ito, mga kapatid, dito po sa aklat ng unang Samuel, sa may 5, 1 hanggang 5. Ayan. Please open your Bibles in 1 Samuel chapter 5, verse 1 to 9. Hinati ko po, medyo mahaba. Ang sabi po dito ng unang Samuel 5, 1 hanggang 5, mula sa Ebenezer, ang kaban ng Diyos, the ark, ito po yung arko, no ho? Yung kaban ng Diyos ay dinala ng mga Filisteo sa Asdod. Pinasok nila ito sa templo ng kanilang Diyos na si Dagon. Hallelujah. At inilagay sa tabi nito. Tignan nyo po, no? The Spirit of the living God resides dun po sa kaban ng Diyos. Okay? Okay, so yan po yung parang tabernakulo ng Diyos. Kinaumagahan, nakita ng mga taga-Asdod na nakasubsob ang rebulto ni Dagon sa harapan ng kaban ng tipan ni Yahweh. Kaya binuhat nila ito at ibinalik sa dating lugar. Verse 4, nang magbalik sila kinabukasan, nakita nilang nakasubsob naman si Dagon sa harapan ng kaban ng tipan. At ang ulo at mga kamay nito ay putol-putol. Nagkalat sa may pintuan, walang natirang buo kung hindi ang kanyang katawan. Ito na marahil ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, ang mga pari ni Dagon at ang lahat ng sumasamba sa Asdod ay hindi tumutungtong kahit sa may pintuan ng templong ito. Next verse please. Dito po sa 1 Samuel chapter 5 verse 6 to 9, pinarusahan ni Yahweh ang mga mamamayan ng Asdod at kanilang karatik bayan. Sila'y natadtad ng bukol bilang parusa ni Yahweh. Dahil dito'y sinabi nila, kailangang alisin natin dito ang kaban ng Diyos ng mga Israelita sapagkat pinaparusahan niya tayo at ang Diyos natin na si Dagon. Verse 8, kaya pinatawag nila ang mga pinuno ng mga Pilisteo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin sa kaban ng Diyos ng Israel. Nagkaisang sila na dalhin yon sa lungsod ng Gat at ganun nga ang kanilang ginawa. Ano nangyari po sa verse 9? Ngunit ang lungsod na iyon ay pinarusahan din ni Yahweh, nagulo ang buong bayan sapagkat natadtad din ng bukol ang mga taga roon, bata man sila o matanda. Ano po yung aral na matututunan natin dito? Ito pong mga Israelita, no? If you are going to read chapter 3, natalo completely. They have the Ark of the Covenant. Ulitin ko po, no? Yung Ark of the Covenant po, maliit pong lalagyan niya, nandoon po yung 10 Commandments na binigay po kay Moses. At yan po, naging simbolo ng Israel. This is during the Old Testament, ha? Hindi na ho ginagawa ngayon yan. At yan ho, pag kami digmaan, dala-dala po ng 4 na pari ho yan. At yan pong tinatawag natin na kaba po na yan, ano ho, yung kaban na yan, ni Yahweh, o kaban ng Diyos, nagbibigay ng pagkapanalo. Never in the history of Israel na sila'y natalo habang dala-dala nila yan. Pero mga kapatid, tignan nyo po, ang kabanalan ng Diyos ay wala pong kapantay. Wala pong katapat yan. Ang mga nagbubuhat ho niyan ay mga paring makasalanan. Kasama po dyan si Hopni, kasama po dyan si Pinehas, kasama po dyan si Eli. Lahat sila ho, karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Kasi baka ho tayo, ano ho, ako nga ho mga kapatid, sinasabi ko po, ang atin pong kaligtasan ang gagaling kay Kristo. But we have to ask forgiveness and completely talikuran natin po ang kasalanan. Tatayo tayo dito sa harapan. Makikinig ho ang maraming tao. At ang mga makikinig po na yan, marami dyan mabibless po kapatid. Pag ang pinanggagalingan ng salita ng Diyos ay gumagawa po ng karumal-dumal sa kanyang harapan, ang parusa ho hindi sa inyo. Nandito po sa magpapahayag ng salita ng Diyos. Yan nangyari ho, ang mga dumadala po doon po sa kaban ng Diyos,
mga taong karumal-dumal sa Kanya. Kaya nga ho, natalo sila. 6,000 po napatay sa kanila. Dumami po, umabot ng 60,000 napatay sa mga Israelita. Kaya po, nakuha yung kaba ng bayan o yung kaba po ng Diyos. Nakuha nila, dinala po ngayon sa kampo ng kanilang kalaban. Kaya natakot ho yung mga Pilisteo. Naku, ba't nyo dinala yan? Yan po yung simbolo ng Diyos. Mamamatay tayo ngayon. Ang sabi nila, kung totoo yung Diyos nila, hindi natin makukuha yan. Doon pa lang pinatay na tayo ng Diyos nila. Ibig sabihin, hindi totoo, kaya binigay sa atin. Kaya lumakas yung kalooban ng mga kalaban po. Nilagay yung Diyos nila, si Dagon. Si Dagon ho, mga kapatid, Diyos po yan ng mga hindi mananampalataya ng Diyos. Kaya yan po, Diyos-Diyosan ho yan. Pinakita po ng Panginoon, every time na ihaharap nila, kundi man po nabubuwag, nawawasak yung muka, sira yung mga kamay. Ibig sabihin, ang kabanalan ng Diyos ay walang katapat. Amen po ba? Praise God. Ano pong matututunan natin sa pagpapahayag po ng salita na ito? Unang-una, ang Diyos ho, nag-iisa yan. Siya po ang banal na Diyos. Ang sabi po, number 1, ang banal na Diyos ay buhay po at makapangyarihan. Sabi po dito sa unang Samuel 5:1 hanggang 2, mula sa Ebenezer, ang kaba ng Diyos ay dinala ng mga Pilisteo sa Asdod. Kaya takot na takot yung mga Pilisteo. Pero sabi nila, bet natin nahawakan, bet natin nakuha. Ibig sabihin, hindi totoo ang Diyos ng Israel. Ipinasok nila ito sa templo ng kanilang Diyos na si Dagon at inilagay sa tabi, harap-harapan pa. Nandito po yung kaba ng Diyos. Inilagay po yung estatwa ni Dagon. Okay? At kinaumagahan, nakita ng mga taga-Asdod na nakasubsob ang rebulto ni Dagon sa harapan ng kaban ng tipan ni Yahweh. Bagsak na ho yung rebulto. Nakasubsob po sa harapan po. Bakit ho nangyari? Nung dati pong nasa pananampalataya tayo na alam naman po natin, nagdadala po ng ganyan. Ayan po, may punishment ang Diyos dyan. From the second to the third to the fourth generation. May generational curse po yan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga po, kahit na anong sabihin po natin, matagal na ang pananampalataya namin. Ito nang kinagisna ng ating mga magulang. Pag sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan, kapatid, hindi tayo nagiging banal at hindi tayo nagbibigay ng parangal sa Diyos. Nais ko pong basahin yung isang talata po ng Jeremias para maunawaan natin, yung pong Dagon, yung pong Diyos na yan, walang kabuluhan yan. Pero makikita nyo po sa Bible mismo, pinapakita na pala, maraming taon na nakakaraan, yung pong ginagawang pagpaparada sa mga Diyos na yan. Sa aklat po ng Jeremias, dito po sa Jeremiah chapter 10, verse 1 to 5, sabi po ng Jeremias 5, dito po pala sa 10, sa 1 hanggang 5, Jeremiah chapter 10, verse 1 to 5, mga anak ni Israel, pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh, sapagkat ang sabi niya, huwag ninyong tutularan ang ginagawa ng ibang bansa. Ito pala mga Palestino, huwag nating tutularan yung mga Philistines. Kasi may Dagon sila. Ang ginawa ng bansang Pilipinas, ginaya natin itong mga Pilisteo Sabi po ni Yahweh rito, huwag ninyong tutularan ang ginagawa ng mga ibang bansa o mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan na malabis nilang kinatatakutan. Ang Diyos nila ay hindi maaasahan. Nakatayo, si Dagon, nakatayo. Hindi maaasahan, isang punong kahoy na pinutol sa gubat. Does it sound familiar po? Kumuha ng pinakamagandang puno, inukitan ng mata, nilagyan po ng ivory na kamay, nilagyan ng damit, nilagyan ng korona. Ano pa hong sabi rito? Isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay. Mga mahuhusay po yan. Marami sa Pampanga ho niyan. At pinamalitian ng ginto at ng pilak, pinalamutian nila ng ginto at pilak. Yung ulo, ginawang ginto, yung kamay, ginawang pilak, minsan ivory pa, at idinikit nila at pinakuan. Papako yung paaho nun sa karwahe. Bakit pinapako? Upang hindi mabuwal. Kasi pagkaho atin pong dinala ho yan at prinosisyon po, pag hindi nyo pinakuan yung paan yan, mabubuwal po yan. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y tulad na mga panakot ng ibon sa gitna ng bukid. Nakita na ho kayo ng scarecrow? Yung nilalagay po sa bukid.
na kuminsan para takutin yung mga ibon, hindi sila nakakapagsalita at sila'y pinapasan. Naalala nyo po, pinapasan? Ayan po. Dinadala po yung mga estatwa sapagkat hindi sila makakalakad. Naku, kuminsan nakita ko po, maipunas lang yung panyo doon. Mga kapatid, matakot po tayo sa Diyos. Pinapakita na nga po sa Jeremiah chapter 10 verse 1 to 5, ito pong ginagawa ng mga Pilisteo. Na sila po, hinarap nila mismo po sa Diyos. Ito pong si Dagon. Ang dami natin Dagon ngayon Yung mga Dagon natin, minsan makita mo sa Quiapo, ganyang kapatid, minsan sa iba't ibang mga lugar. Bakit nyo pinoprosisyon? Tama ho yung sinasabi ni Jeremias. Pinakuan yung paa, hindi kasi makalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makakagawa ng masama at wala rin namang magagawang mabuti. Yung mga nakaganyan wala ho magagawa yun. Gawa ho sa kahoy. Pinakuan yung paa. Pinaparada po. Para pong panakot ng ibon sa bukid. Wala namang magagawa kahit kabutihan, walang pwedeng magawa. Iaharap mo sa isang banal po, iaharap mo po sa isang buhay, iaharap mo sa isang makapangyarihang Diyos, yung pananampalataya mo na yan, kahit na anong sabihin po nating banal tayo kapatid, pag sumasamba po tayo sa mga nililok at ginawan po ng anyo ng tao po sa pamagitan ng kanyang kamay, mga kapatid, masama ka po sa harapan ng Diyos na buhay at makapangyarihan. Naalala ko po yung sinasabi ni Kristo sa mga babaeng Samaritano, doon po sa Samaritan woman, darating ang panahon at ngayon na nga, sabi ni Jesus, na mga tunay na mananampalataya ay sasamba sa akin sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan ng Diyos. Tingnan ninyo yung kalagayan nyo. Am I a true believer and worshiper of God? Do I worship God in spirit and in truth? O parang si Dagon, kailangan ko pa rin pong pumunta ng Quiapo, kailangan ko pong magpunas po, kailangan po na pasanin pa namin po yan, iparada, magdadating na po yung Holy Week, Pero, nakikita ho ba natin na talagang ang Diyos ba na buhay ang pinaglilingkuran natin? Talaga bang ang Diyos na makapangyarihan ang binibigyan natin ng parangal? Kaya nga sabi po ni Kristo po tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa kanila. Pinupuri nila ako sa pamamagitan ng kanilang labi, pero malayo ang kanilang puso sa akin. Because you have to worship God in spirit and in truth. Ay, Pastor, alam ko na yung aral na yan. Wala na nga kaming mga rebulto sa bahay po Salamat naman kay Lord. Pero yung ikalawa, kapatid, number 2, sabi po dito, iisa lamang ang banal na Diyos at wala pong makakahigit sa Kanya. Can we all say amen? Ilan ang Diyos nyo sa buhay nyo? Iisa lang po. Kasi yun po ang sabi po dito sa Bible. O dinggin mo, o Israel, ang Diyos na makapangyarihan ay iisang Diyos. Hallelujah! Ngayon, i-assess natin yung sarili natin. Talaga bang iisa yung Diyos natin? Sabi po rito sa unang Samuel 5:4 hanggang 5, nang magbalik sila kinabukasan, nakita nilang nakasubsob naman si Dagon sa harapan ng kabanang tipan. Ang ulo at mga kamay nito ay putol-putol at nagkalat sa may pintuan. Walang natirang buo, kundi ang katawan. Matigas ang ulo ng mga Pilisteo Hinaharap nila sa tunay na Diyos, yung kanilang Diyos-Diyosan. Ang ginawa po, pinabagsak si Dagon. Sabi po ng mga leader ng mga Palisteo, itayo ulit natin. Ayan, kinabukasan, winasak na ng Diyos yung mukha, pati yung kamay ng Diyos-Diyosan nila. Buti na lang, pastor. Yan, nagiging judgmental na naman tayo. Buti na lang, pastor. Sa Peace of Harvest, wala tayong Diyos-Diyosan. Pero mga kapatid, gusto po ng Diyos buksan ang ating mga mata. Alam niyo po, nung si Pablo'y nangangaral sa iglesia ng mga Kolosas, ang sabi po ni Pablo sa Kolosas 3:5, ano po ang sabi ng Kolosas 3:5? Dapat nangang mawala sa inyo ang mga pagnanasang masasama. Ano po yung mga pagnanasang masama? Pakikiapid. Sabi nyo nga pakikiapid. Hallelujah. Kahalayan. Sabihin natin kahalayan para matandaan natin kahalayan. Pangatlo mahahalay na simbuyo ng damdamin. Mahahalay na simbuyo ng damdamin. Ika-4, masasamang nasa at
kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nalulungkot po ako, maraming born again po ngayon. Pastor, I'm so glad, hindi na po ako sumasamba. Dati nasakya po ako, pero wala na po ako dyan. Pinalaya na po tayo ni Lord. Pero kung yung Colosas 3:5, kapatid, kaya nga sinasabi ko sa inyo, sabi ni Pablo, dapat na ngang mawala sa inyo ang lahat ng mga pagnanasang masama. Ano po yun? Pakikiapid. Yung kahalayan, yung mga mahahalay na simbuyo ng damdamin, yung mga masasamang nasa at kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Si Dagon lang ba ang Diyos-Diyosan ngayon? Put to death whatever belongs to your earthly desire. Sexual immorality. I-classify niyo yung sarili niyo. Huwag ho kayong matakot. Mas maganda ho, maging honest tayo kay Lord. Maging honest tayo sa sarili natin. Put to death whatever belongs to your earthly desire. Sexual immorality. Pastor ako dito. Hindi ako exempted dyan. Tatamaan din ako ng salita ng Diyos. Pastor ako, nagpapahayag ako. Pero may kabit ako, walang nakakaalam. Pastor ako dito, pero marami akong pinagnanasaan. Ang dami kong mga anak sa labas, walang nakakaalam. To the church of the Colossians, Paul instructed the people there, and sabi po niya, you have to put to death whatever belongs to your earthly desire. Sexual immorality, impurity, lust, evil desire, and greed, which is a form of idolatry. Akala kasi natin, iisa lang ang Diyos. Lord, ikaw lang ang Diyos ko. Pero meron pala po tayong mga pagnanasang masasama. We have to pray to the Lord, Lord, open my eyes right now para makita ko yung pagiging bulag ko ngayon. Wala na po akong Diyos-Diyosan, hindi na po ako nagpupunas ng mga kahoy sa Quiapo, wala na po kaming mga malalaki po na mga sinasamba namin sa aming tahanan o sa aming bahay. Pero Lord, nung narinig ko yung preaching na ito, I am guilty po of sexual immorality. I am guilty of impure thoughts. I am guilty of lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of this world. I am guilty of evil desire. I am guilty of greed. Naku, gustong-gusto mo palagi, na hindi ka malalamangan. Lahat na lang, pakabig ka. Lahat ng pera, gusto mo, nasa sayo. That's a form of idolatry, sabi ng Bible po Ang instruction po, put to death whatever belongs to your earthly desire. Sana po basahin natin yung Colossians chapter 3, verse 5. Mahal po tayo ng Diyos, kaya po tinuturo yung mga bagay na ito. Kasi baka akala po natin maraming born-again Christians po ngayon namumuhay po sa mga spiritual na Diyos-Diyosan. Akala ni pastor, tama na ang church natin, hindi tayo lumuluhod po diyan sa mga inukit ng kamay ng tao. Pero yung pala si pastor po, may kabit. Paano po yun? It's a form of idolatry, kapatid. Yung mata natin, hindi natin pinapasailalim sa kapangyarihan po ng banal na espiritu. Lahat ng pwedeng tignan sa mundo na itong malalaswa, kinakalakal natin. That's a form of idolatry, kapatid. Hindi ko po pinapahirap yung buhay ninyo, Sinasabi ko po yung totoo para pagka nasa kalagayan tayong ganyan, aminin natin sa Diyos, Lord, meron po akong Diyos-Diyosan sa puso ko. I am guilty of all these things na sinasabi niyo po. Sexual immorality. Naku, immoral ako, Lord. Marami po akong mga hindi alam ng asawa kong nagagawa ko po. Sa kaopisina po, may ka-flirt po ako. Lubayan niyo po, kapatid. Talikuran niyo po. Kasi we want to serve the true and holy God. Can we all say amen? Ang sabi rito, iisa lang ang banal na Diyos at wala hong makakahigit sa Kanya. Hihigit ba yung kabit natin? Hihigit po ba yung paggagahama natin sa pera? Hihigit po ba yung atin pong pagnanasa sa mata? Pagnanasa po sa ating laman? Yung pagnanasa at kayabangan po ng mundong ibinibigay sa atin? Hihigit pa sa Diyos na buhayan, tinubos po tayo? Lalo na po ang message na ito. Alam ko po yung mga kapatid natin po na medyo middle ages na tayo, middle age na po, medyo nauunawaan natin. Pero yung mga kabataan, ingat po tayo. Tatandaan nyo po, sabi po ng Panginoon, alalahanin mo ang Diyos habang ikaw ay bata pa. Ang message na ito para sa lahat, pero lalong-lalo na sa mga kabataan po ng church na to. Lahat nga ng kabataan, magsabi ng Amen. Hallelujah. I-claim po natin yun, Lord, turuan nyo po ako. Ayoko nang may dagon
Kasi itong unang dagon, ito po yung Diyos-Diyosang pisikal. Tinumba ni Yahweh. Binalik na naman nila. Pinapakita ngayon, may Diyos-Diyosang espiritual. At ang lahat na nakikinig ngayon, marami sa atin ang guilty niyan. Pagnanasa po na masama, hindi maayon. Let us re-evaluate ourselves. Susulat ko nga yung sinabi ni Pastor, kinilabutan ako ron Kaya nga, dapat mawala na siya yung mga pagnanasang masasama. Unang-una pala, pakikiapid. Checking ko nga yung sarili ko kung ako'y nakikiapid. Pangalawa, sabi doon kanina, yung pong kahalayan. Lumalakad ba ako sa kahalayan? Yung mga mahahalay na simbuyo ng damdamin, yung mga lust of the eyes, lust of the flesh. Linalakaran ko ba yan? At ang sabi pa kanina, mga masasamang nasa at yung sakim. Hindi ka man immoral, kapatid, pero napakasakim mo naman sa kapwa. Wag ko ganun, kapatid. Kasi ang sabi po ni Pablo, sapagkat ang lahat ng ito ay isang uri ng pagsamba kay dagon. May dagon pala tayo, hindi natin alam. Alam nyo po, sabi sa number 3, tignan nyo po, nakakakilabot po ito mga kapatid. Ang sabi po rito, pinarurusahan ng banal na Diyos ang hindi magpaparangal sa Kanya. Paparusahan po talaga Uulitin ko po kapatid, huwag tayong mapanghusga sa sumasamba pa rin sa kahoy. Baka yun, sumasamba sa kahoy, pero ang puso nun hindi gumagawa po ng spiritual idolatry. Tayo nga, pinalaya na nga tayo sa pagsamba po sa mga kahoy, wala nang rebulto sa bahay. Pero kinakalakal natin yung 5 na yun, kapatid, yung pong sexual immorality, impurity, lust, evil desire, and greed. Ang sabi ng unang Samuel 5:6, pinarusahan ni Yahweh ang mga mamamayan ng Asdod at ang kanilang karatig bayan, sila'y natadtad ng bukol bilang parusa ni Yahweh. Dahil dito'y sinabi nila, kailangang alisin natin dito ang kaba ng Diyos ng mga Israelita sapagkat pinarurusahan niya tayo at ang Diyos nating si Dagon. Ano po yung aalisin? Yung presensya ng Panginoon, hindi po yung source ng kasalanan. Kaya lalo silang tinadtad ng parusa ng Diyos. Ang gagawin nyo hubay, ayoko na dun sa Peace of Harvest. Ang talas ng aral dun lahat yun tinamaan ako. May sexual immorality ako, may impurity ako, may lust ako, may evil desire ako, may greed. Ang gagawin ko na lang, lalayo na lang ako, balik ako sa dating pananampalataya. Natutunan nyo po yung totoo dito sa loob ng church Ito po yung nagsasabit, nagmamahal sa inyo ng totoo. Pero ang ginawa po ninyo, alis na lang tayo, gaya ng ginawa po ng mga Pilisteo. Sabi po dito, dahil dito, sinabi nila, kailangan alisin natin dito ang kaba ng Diyos. Alis na lang tayo kung nasa ng presensya ng Diyos. Alisin na lang natin yung Diyos sa buhay natin. Ano po nangyari? Ang akala nila, pinarurusahan sila ng Diyos at saka po yung kanilang Diyos-Diyosa na si Dagon. Alam niyo po, itong mga Palisteo na ito, kung magsisisi ito, tatalikod sa kasalanan, pwedeng maligtas. Ang kaligtasan po ng Diyos para sa lahat ng tao. Kaya wag tayo katulad ng mga Palisteo. Ang gawin natin, harapin natin ang aral ng Diyos at talikuran natin ang lahat ng kasalanan. Kaya nga patayin na nga natin lumayo na nga tayo sa lahat ng uri po ng masamang pagnanasa o pagnanasang masasama. Pakikiapid. I-measure ninyo, nakikiapid ba ako? Tignan nyo po, do you have other relationship other than your wife? Pag-isipan nyo po, kapatid, kasi pagsamba po sa Diyos-Diyosan po yan. Lahat ng uri ng kahalayan po. Checkin nyo yung sarili nyo. Tumutugtog ako rito, nagpipreach ako, elder ako ng church. Mahahalay ba yung mga pagbibiro ko sa kapwa ko? Nananamantala ba ako ng mga babae sa opisina namin? O kaya lahat ng makausap kong babae, lulukuhin ko? Kahalayan po yun, kapatid O kaya yung puso natin, may mga mahahalay na simbuyo. Yung pong nakakita lang kayo ng babae na talagang yung puso ninyo, gusto nyo pong gahasain yung babae sa pag-iisip. Mahahalay na simbuyo ng damdamin. Yung mga masasamang nasa, sabi nga ng Bible, wag na kayong magnasa ng mga bagay na higit po sa inyong kakayanan. Alam nyo po, yung pagtaya po sa loto, kaya sinasabi ko sa inyo, as much as possible po, iniiwasan natin. Kasi lahat yung mga taong tumataya ho doon, nagnanasa.
tumaya ka po ng 20 pesos, nagnanasang tumaya po ng manalo ng 600 million yon. Yung kapitbahay nyo, tumaya din ho, nagnanasa ho siya. Kaya po yung mga sugal na ganyan, tambakan lahat ng pagnanasa ho yan, lahat. Buong sambayan Pilipino pinagnanasaan po yon. Sabi po ng Bible, huwag kayong mag-iimbot. Yun ho yung doon, yung tinatawag natin pagnanasa po ng ating laman. At lalo naman ho yung kasakiman. Hindi po masama, no? Ang salapi po, mahalaga sa buhay ng tao. But when God is blessing you sa pamamagitan ng pagyaman mo, you have to share the blessings to other people. Ang nagtatago ng kanyang sariling kayamanan, kasakiman po. At ang kasakiman po ay isang uri ng Diyos-Diyosan. Sakim. Pag may mga handaan, hayaan nyo na. Kung halimbawa, may natira, pabalot nyo na. May mga iba po na itatago pa nila, mapapanisan lang naman sa bahay ho. Bigay nyo po sa lahat ng mga nangangailangan. Ako natutuwa po ako sa ganun, no, na pag may inimbita po, at nakita ko po, bumalik 3, 4, 5 beses, tapos hindi na natin pag-uusapan na, uy, naku, ang takaw naman nung in-invite ninyo, ganun no. Kasi kaya ka nga nag-invite para po sila, siguro first time nang makatikim doon, mabusog po sila, masiyahan po sila, kapatid. At yung mga na binigyan naman ng karapatan po na kayo po makapagbalot o maging Sharon, also think of other people na kung ako gusto kong magbalot, siyempre yung katabi mo gusto mo rin. Do to others what you like others to do unto you po. Maiiwasan yung uri ng kasakiman. 5 bagay ang kapatid. Pinarurusahan ng Diyos po yan. I-re-evaluate natin yung ating sarili kung may mga spiritual po tayong Diyos-Diyosan. Kaya po, nakakatakot, baka po tayo parusahan. At alam nyo ba mga kapatid, ang pagpaparusa ng Diyos hindi hihinto sa inyo. Ang pagpaparusa ho ng Diyos, naalala ko po, ang sabi po ng Jeremias, yung Jeremiah chapter 10 verse 6, kung ipagpatuloy nyo lang yung verse 6 doon, pararangalan ko ang lahat na nagpaparangal sa akin, pero pababayaan ko ang lahat ng tatakwil sa akin. Kaya sabi ko, Lord, I would like to know this verse by heart. Kasi pag nagpaparangal ka sa Diyos, pararangalan ka. Amen po ba? Pag tinatakwil mo ang Diyos, pababayaan ka. Sinong gusto ritong parangalan ng Diyos, magsabi ng Amen. Hallelujah. Pag ang Diyos ang nagparangal sa inyo, hindi mo inaakala, pagtingin mo sa kaliwa, pagtingin mo sa kanan mo, kapatid, yung mga pinakamatataas po na leader ng bansa, kasama mo, kapatid. Pag ang Diyos ang nagparangal sa iyo. Pero yung sabi doon, sa Jeremiah chapter 10, verse 6, pababayaan ng Diyos yung mga hindi naman din ho nagpaparangal sa Kanya. Sino hong gustong pabayaan ng Diyos, magsabi ng Amen. Kung paglabas mo palang halimbawa ho ng jeep, aksidente ka na kagad, yung mga anak mo po nagkaroon ng problema, nagkaroon ng aberya, mamaya may balita ka, may sakit ka ng malubha, kasi pinababayaan ka na ng Diyos. Alam niyo po, basahin niyo po si Eli, yung pong tatay ni Hopni at ni Pineas. Ang sabi sa kanya ni Yahweh, kapatid, siguro po pag binasa niyo yung 1 Samuel chapter 2 verse 29 to 30, nandoon po yung kasalanan po ni Eli. Sa unang Samuel, 2, doon po sa 29 to 30, sabi po ni Yahweh doon, ikaw, pinababayaan mo yung mga anak mo. Ano po yung kasalanan niya? Sin of omission. Pagka po yung anak ninyo nangangalon niya na, o kaya yung anak nyo hindi nagbibigay ng parangal sa Diyos, sansalain po ninyo, i-rebuke nyo po, disiplinahin ninyo, kasi masasama ka sa parusa ng Diyos. Tatandaan nyo po, pag hindi natin pinag-aralan yung sarili natin, kawawa yung salinlahi natin. Lalo na kung meron tayong makasalanang sexual ngayon, mamanahin po yan ng ating anak. 4, tignan nyo yung pagpaparusa ng Diyos. Ang pagpaparusa ng banal na Diyos nagpapatuloy po sa kanyang kaaway. Sabi po ng unang Samuel 5:8 hanggang 9, kaya ipinatawag nila mga pinuno ng mga Pilisteo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin sa kaban ng Diyos ng Israel. Nagkaisa sila na dalhin yun sa lungsod ng Gat. Hindi lang alisin, idala na lang sa lungsod pa ng Palisteo. At ganun din ang kanilang ginawa. Ngunit, ang lungsod na iyon ay pinarusahan din ni Yahweh. Kita niyo po?
Imbis na yung asdod na lang ang parurusahan, nadamay pa yung ibang kamag-anak nila. Bakit? Ang pagpaparusa po ng Diyos, dumadaan po sa iba't ibang henerasyon. Kaya hanggang ngayon po, kapatid, i-re-evaluate po, i-assess ang ating sarili. Guilty tayo sa 5 kasalanan at lahat naman tayo dyan, guilty talaga. Let us ask God for forgiveness. Lord, patawarin niyo po ako sa sexual immorality, patawarin niyo po ako sa impurity, patawarin niyo po ako sa lust, patawarin niyo po ako sa evil desire, patawarin niyo po ako sa lahat ng greed. At ang Diyos po, papatawarin ka po. It's not yet too late. Huwag kayong magagalit sa preaching na ito. Mahal tayo ng Diyos, kaya tayo po itinutuwid. At kung ikaw man po lumalakad dyan sa buhay po na makamundong pagnanasa, pwede po tayong magbago, pwede po tayong iligtas ng Diyos ngayon. At yung parusa na tatamasahin ng mga anak natin, po ng ating Panginoong Diyos. Puputulin po yung pong sumpa in the next generations. Alam niyo mga kapatid, may magandang verse po, no? Ang sabi po ng Roma 5:10, in the book of Romans, chapter 5, verse 10, sabi kasi ho dito, ang pagpaparusa ng Diyos ay magpapatuloy sa kanyang kaaway. Ang sabi po ng Roma, dito po sa 5:10 ng Roma, si Pablo ho, ini-instruct niya yung mga iglesia ng taga-Roma. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Roma, dati kaaway kayo ng Diyos. Pero ngayon, kayo'y naging kaibigan niya dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. We are once enemies of God. Kapatid, hindi tayo perpekto, madudulas tayo po. Doon pa lang po sa masamang simbuyo ng damdamin po. Maring hindi po tayo nagko-commit ng sexual immorality or impurity o yung lust. Pero yung pong masamang simbuyo, evil desire. Sino nakakaalam ng laman ng isipan ko ngayon? Sinong nakakaalam ng laman ng isipan ninyo? Sinong nakakabatid ng puso natin? Ang sabi po ng Biblia, ang puso natin sadyang mandaraya. Sinong makakaunawa? Ang Diyos lamang po. We are all guilty of these sins. Pero isa lang po ang magiging kabanalan natin, ang Diyos po'y banal, banal, banal. At dahil po sa pagtigis ng dugo ni Jesus, tayong dati pong kalaban ng Diyos, kaibigan na po niya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. May nagtanong po sa akin, Pastor, tumbukin niyo na ho. Kasi paulit-ulit ho, ang dami na nating aral po. Ang pananampalataya po ang nagbibigay sa atin ng kabanalan, kaya po tayo'y magiging tagapagmana ngayon ng buhay na walang hanggan. Bilang pagtatapos, sabi po ng Isaiah 6:3, sinabi nila sa isa't isa ang mga ganito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, at ang buong daigdig po ay napupuspos ng kanyang kalawalhatian. Mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo, palakpakan natin ang dakilang Ama. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Thank you po, Lord. Panginoong Ama, tinuruan niyo po kami ngayong umaga po na ito, na ang buhay na nilakaran namin dati, nung kami po ay nasa dating pananampalataya, ay punong-puno po ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, punong-puno po ng mga dagon. Ngunit itinuturo niyo po ngayon na kami po ay born again, maaaring lumalakad pa rin po kami sa mga kasalanan po ng espiritual na pagsamba. Espiritual na pagsamba sa mga maling Diyos, espiritual na pagsamba po sa mga Diyos-Diyosan po, hindi man ito inukit ng kamay ng tao. Kaya nga po, sana wag po namin kakalimutan ang paalala sa amin ni Pablo. Kaya nga, alisin na ninyo sa inyong sarili ang mga pagnanasang masasama. Ang lahat po ng pakikiapid, ang lahat po, Panginoon, ng kahalayan, ang lahat po ng mga mahahalay na simbuyo ng damdamin, ang lahat ng masasamang pagnanasa, at lalo tigit ang lahat ng uri po ng kasakiman, na ang sabi po ni Pablo ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lord, inaamin namin na sa congregation, isa o dalawa o maging ang lahat ng mga bagay na ito'y kinasumpungan mo sa aming buhay. Kaya po hanggang ngayon po'y pinapahayag ang salita na ito sapagkat mahal niyo po kami. At gaya ng pinakita niyo po sa Roma 5:10, Panginoong Ama, dati po'y kaaway ninyo kami, pero tinuturuan niyo po kami ngayon upang makalakad po sa kalooban po ninyo sa pamagitan ng pananalig at pananampalataya namin kay Jesus. Dating kami po'y kaaway ng Diyos,
Ngunit kami po ngayon ay naging kaibigan niya dahil po sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sa pagtigis ng kanyang dugo, at dahil po sa pagtigis ng dugong ito, nagkaroon ng kapatawaran ng lahat ng aming nagawang pagkakasala. Banal, banal, banal na Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ang kabanalan mo po ay punong-puno at ang iyong buong kalwalhatian ay napupuno po sa sandaigdigan ito. Maraming salamat po, Panginoong Ama. Basbasan niyo rin po, Panginoong Ama, ang aming pong paggunita sa unang linggo ngayon ng inyo pong banal na hapunan, na ang lahat po ng magsasagawa nito ay pagalingin niyo po sa mga sakit na espiritual at mga pagsambang espiritual po sa Diyos-Diyosan. Hinihiling po namin ito sa pag-asa po, Panginoong Ama, na mga aral na pinanghawakan namin ngayon ay patuloy pong magbigay ng liwanag at lalo't higit po na magandang bunga po sa aming buhay mananampalataya. Maraming salamat, Ama. Ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Sige po, ang lahat ng mga ushers po natin, pakihanda na po ang ating mga kakainin po, pagsasalusaluhan para sa paggunita po ng ating banal na hapunan. Praise God. Salamat, Sister Alice. Thank you. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po lahat ay tumayo. Ang magandang balita po na sinasabi ng Biblia, as far as the east is from the west, so far has He removed all our transgression. Yung mga paalala ng Diyos kanina, lahat po yan napapatawad ng Panginoong Diyos. At kung tayo po magsisisi, magiging ganap po at patuloy yung atin pong kalakasan na tatamasahin mula kay Yahweh kung talagang kasumpungan niya po ang puso natin na katulad ng kay Samuel. Mga kapatid, sa umaga po na ito, ginugunita po natin ang unang linggo po ng buwan ng Pebrero, lalong-lalo na po ang banal na hapunan na ito, upang parangalan po ang Diyos sa pamagitan po ng pagkain ng tinapay at gayon din naman po ng pag-inom mula sa saro.
Ngunit bago po natin simulan ng mga mahalagang gawain po na ito, pasaliksik po muna natin sa ating Panginoon ang laman po ng ating puso. Kung may mga pagkakamali, kasalanan, hindi pagpapatawad, pagmamapuri, anumang uri ng kahalayan, ito na po ang pinakamagandang pagkakataon upang tayo po ay mapatawad ng Ama nating nasa langit. Sumandali po tayong manahimik, saliksikin natin at kausapin natin si Yahweh at magpahugas po tayo kay Kristo sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Lahat po tayo muko, purihin ka, Panginoong Diyos. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Ano pa man po ang ating nagawang pagkakasala, napakabuti po ng Diyos na tayo po'y pinapatawad niya sa lahat ng ating pagkukulang, sa lahat ng ating pagkakamali. At haharap tayo ngayon sa Ama bilang dalisay, walang kadungis-dungis, puro at banal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ito po'y dahil kay Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, hawakan natin ang mga tinapay. Sabi po ng aklat ng Mateo, dito po sa 26 hanggang 28. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos siyang magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay niya sa kanyang mga alagad. Kunin ninyo ito at kainin sapagkat ito ang aking katawan. Purihin po ang Panginoong Jesus, sabay-sabay po natin kainin. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Ngayon naman po, hawakan po natin ang mga baso at ang mga saro po natin. Ang sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 22, kung hindi po tumigis ang dugo ni Jesus, ay hindi po tayo mapapatawad sa lahat ng ating nagawang mga kasalanan. Papurihan po natin ang Diyos sapagkat sa araw po na ito, nilinis po niya ang lahat ng ating nagawang mga pagkakamali at ang atin pong kasalanan ngayon ay naging kasing puti po ng niebe at yelo sapagkat yan ang pangako ng Diyos na buhay na kung ating ipapahayag ang lahat ng ating nagawang pagkakasala, siya po ay tapat at mabuti, nalilinisin tayo at huhugasan ang lahat ng ating mga nagawang pagkakamali. Sabi po ng kasulatan, pagkatapos ay dumampot din siya ng saro, nagpasalamat siya sa Diyos at ibinigay yon sa kanila at sinabi ng ating Panginoong Jesus, kayong lahat ay uminom dito sapagkat ito ang aking dugo na ang katibayan ng bagong tipan ng Diyos na buhay at ito ang aking dugo na ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Sabay-sabay po nating inumin, mga kapatid. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ama naming makapangyarihan, ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Papuri po sa Diyos, papuri kay Kristo Jesus. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon naman po, dadapin po tayo sa ating pagbibigay. Muli po, paalala po, tayo makapagbigay ng ating kaloob sa pamagitan po ng ating GCash account. Ito po yung number 0929-113-1947. Ulitin ko po yung ating GCash number 0929-113-1947. Diretso po yan sa ating treasurer ng ating bahay-sambahan. Walang iba, si Sir Bernice. At bago po tayo dumako sa ating pagbibigay ng ating mga kaloob sa ating Panginoon, tayo po'y pangungunahan ni Atty. Malen sa panalangin. Ihanda po natin ang ating kaloob. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po Lord sa lahat ng aming mga blessings. Kami po ay sa aming mga kaloob na inihanda po namin ngayon. Naway kayo po ay amin pong mapurihan, kayo po ay amin pong maitaas. At sa lahat po ng mga aming pinanghahawakan, may this be the best worship po para sa inyo, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, lahat po Lord ng aming pong mga inipon, nilikom,
Tulungan po ninyo ang aming bahay-sambahan na ito po ay makatulong para po sa patuloy po, Lord, na operations at lahat po ito, Lord, ay magamit po namin para po sa pagpapadami at makakatulong po to bless all souls, Panginoon, at marami po ang mapakinig at kami po, Panginoon, ay tunay nga po nalalago sa halaga po na amin pong ibibigay sa inyo. To God be all the glory. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Ano pa nga ba ang hahanapin ko? Pagpapala ay bumubuhos sa piling mo. Di ka nagbabago kahit kailan pa man. Para sa iyo, O Diyos, kaluwalhatian. Kaya naman ako blessed na blessed dahil sa'yo. Tinubos sa kasalanan, utang ko'y binayaran. Kaya naman ako nag-enjoy sa blessings mo, ika'y pasasalamatan, ika'y papupunan. Bless, bless na bless dahil sa'yo. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatiran na magdiriwang po ng kanilang kaarawan. Ayan, nakalipas na po ito. Purihin ang Panginoon. Feb 6, si Sister Arlene Jimenez at si Brother Daniel Melendez. Ayan, purihin ang Panginoon. February 8 naman po si Brother Chris Ambrosio. At sa February 10 naman, ayan, si Brother Daniel. Sige po, i-lay hands po natin at pasalamatan natin ang Diyos sa buhay po natin mga kapatid. Lord, maraming salamat po Panginoon sa buhay po ng aming mga kapatiran na nasa inyong harapan na magdiriwang po ng kanilang karawan sa paparating na linggo. Maraming salamat Panginoon sa isang taong nagdaan sa kanilang buhay na sila po ay inyong iningatan, ginabayan Panginoon at binigyan ng maayos sa pangatawan kalusugan. Panalangin po namin, Panginoon, sa marami pang taon na kanilang i-celebrate ang kanilang kaarawan. Panalangin po namin, Lord, na i-bless niyo po sila, bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at patuloy, Lord, na i-bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga gagawin, lalo na sa kaluwalhatian mo. Panalangin po namin, Lord, na gamitin niyo rin po sila maging blessing sa kanilang mga
pamilya, sa kanilang mga kaklase, mga katrabaho, Panginoon, at sa kanilang mga makakahalubilo. At patuloy, Lord, na gamitin niyo po sila sa inyong ministeryo. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po sabi ng Amen and Amen. Happy birthday po! Ayan, purihin ang Panginoon at muli, iniimbitahan po ang bawat isa sa ating Bible study. Every Wednesday po ito, 7 p.m. At ito po ay sa pamagitan po ng ating Facebook page. So, virtual po ito. So, iniimbitahan po ang bawat isa. And everyday pa rin po ang ating prayer meeting, yung dawn prayer po. Everyday po yan, 5 a.m. to 6 a.m. At ang ating night of prayer naman po, every Friday, Saturday at Monday po, 8 p.m. to 9 p.m. Ayan, inimbitahan po ang bawat isa. At this coming February 11 po, ang ating presider po ay si Sister Linda Soriano. At ang ating mangunguna sa pagpanalangin ng ating tithes and offering si Brother Vic Soriano. At ang ating flower bringer po ay ang Palomar family. At muli, inimbitahan po ang lahat po ng mga couples po dito, maging po yung mga widow and widower, inianyahan po namin kayo sa paparating na February 11 para po sa ating couples night. Kasi nga po, itong buwan na to ay buwan ng mga puso. So muli, inimbitahan po ang bawat isa na mga couples po, widow and widower, para po magkaroon po tayo ng fellowship dahil ito po ay ginanap pa po natin ito 2020 pa. So alam ko po na na-miss natin ang bawat isa. Yung details po nito ay i-announce po natin yan sa paparating na linggo kung saan po at patungkol din po doon sa registration fee. Kasi po hindi po natin ito gagawin dito sa ating bahay-sambahan. At kung wala na pong iba pang announcement, muli tinatawagan po natin si Pastor para po sa closing prayer and benediction. Alobat na tayo. Ayun po, nakita ko si Sister Linda, kaya paalala, meron tayong meeting. Amen. May meeting tayo po, lahat ng mga elders po at saka mga ministry heads. At tayo po ay magsasama-sama na lang ng lunch natin dyan. Kaya tayo po lahat ay tumayo para basbasan po tayo ng ating dakilang Ama. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Muli, Panginoong Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng mga kapatiran. Kayo po, Lord, ay nagpapaalala, hindi po sumusuway at nagbibigay po ng tamang aral po sa amin para ang puso po namin ay maging sang-ayon sa kabanalan ni Kristo na aming Diyos. Kaya sana po tanggapin namin ang mga aral na ito na sa pong makapagbabago ng aming buhay at patuloy, Panginoong Diyos, ang mga offense po na tatanggapin namin, ang kapalit naman nito po ay buhay na walang hanggan. Kaya salamat po sa mga turo, sa mga paalala. At kung minsan may palo pa, Panginoon, para lang maituwid po ang aming buhay. At alam namin, Panginoong Ama, sasamahan niyo po kami sa pakikibaka sa buhay na ito hanggang sa panahon na tawagin mo kami at hanggang sa panahon po na ikaw po'y pumarito sa mundo na ito, kasakasama po ang lahat ng hinirang mo sa paglilingkod dyan sa buhay na walang hanggan. Diyan po sa langit na aming inaasam pagdating ng takdang panahon. Kaya po, Panginoon, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, kaya hindi naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po ang lahat ng inyo pong mga hinirang na mga anak, na ang gaya ng sabi po ng Aklat ng Bilang 6:24 hanggang 27, pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng sabi po ng awit 23:6, Panginoong Ama, surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat po. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay muli magbigay ng papuri at pasalamat sa ating Diyos sa buhay.
Ating purihin, ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Puso, buong buhay, buong lakas, papurihan, awitan ng pagsamba, banal niyang ngalan. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Huwag manalig sa iyong lakas at sa iyong karunungan. Siya lamang ang purihin at pagtiwalaan. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon at magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating samahan. Purihin ang ating Panginoon. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Amen and amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.